Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Paki-subscribe para mapabilis ang paglaganap ng salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang Panginoon nga tagapagligtas nga si Jesucristo. Salamat po. Yun lang ang aming munting hiling sa inyo. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, narito kami mag-aaral sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga tagapakinig nito. At sila'y makakilala sa iyo. At ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Itong Juan, Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Si Jesucristo ang pintuan, dinaraanan ng mga tupa. Hindi tayo maliligtas pag hindi tayo manalig kay Kristo. Hindi tayo tumanggap kay Kristo. Kay siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Yan ang sinasabi dito. Kay Kristo tayo manalig, maniwala, at siya'y tanggapin. Yan. 8. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ang mga nauna kay Kristo, mga magnanakaw, at hindi sila pinakinggan. Yan ang sinasabi rito. Ang dapat natin pakinggan, si Jesucristo. Ang dapat nating paniwalaan ay si Jesucristo. Kay siya ang Diyos nga tagapagligtas. 9. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Ang pumasok kay Kristo at manalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, maliligtas. Ayan. Yan ang sinasabi rito. Maliligtas. Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang maliligtas, mga kapatid, kaibigan. Kaya paniwalaan natin itong mensahe na ito. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas, kundi siya lamang ang tagapagligtas. Yes, ito sinasabi dito. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak na
Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Naparito ang ating Panginoon para bigyan tayo ng buhay na ganap. Buhay na walang hanggan. Iyan ang ibinigay ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ayaw nang mapahamak tayo. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Binayaran niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad. Dugo ng Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, ayan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay. Namatay si Kristo sa cross para sa ating mga kasalanan. Dahil mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, kaibigan. Kaya nga, naparito ang ating Panginoon. Siya ay Diyos, ang nagkatawang tao, at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga, pumunta siya rito para tayo iligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Huwag natin sayangin ang itinuro ng ating Panginoon para malaman natin nga siya lamang ang Panginoon nga tagapagligtas. Last verse 11. Ito sinasabi dito sa 11. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Iniaalay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, napaka-importante ang kaligtasan. Dahil ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Pag tayo ay ligtas, wala tayong dapat itatakot. Kahit mamatay tayo, di tayo dapat matakot. Dahil alam natin na tayo ay bubuhayin muli ng Diyos. At isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Doon tayo, mga kapatid, kaibigan, magsama-sama tayo doon. Kasama natin ang ating Panginoon. Wala na tayong problema pag tayo ay makapunta roon dahil hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Hindi na tayo magka-problema, hindi na tayo magkasakit. Hindi na tayo mag-alala kung ano ang ibili natin ng pagkain natin. Dahil ang Diyos na ang bahala sa atin doon. Ang atin lang doon, magpuri, magsamba sa Kanya. Yun ang ating gagawin. Dahil may samba roon. Sa bagong langit, bagong lupa, may samba roon. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Yan ang sinasabi niya. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Kanya. Mukhaan, harapan, na makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Yun ang makapagsamba roon, yung mga ligtas lang. Pero pang mga hindi ligtas, hindi makapagsamba roon, hindi makapunta roon. Mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapagsamba roon, hindi makapunta roon. Dahil ang makapagsamba roon, yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. At sumunod sa utos ng Diyos. Dahil ang Diyos
ay may utos. Yung 10 utos. Ipatupad ng Diyos yan. Sa mga totoong nakakilala sa Diyos. Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ika-7 araw. Palatandaan ng Diyos yan. Dahil ang Sabat ay balaan. Balaang araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos. Yun lang araw na yan ang ibinukod para sa Diyos. Kaya ang Sabat ay ginawa ng Diyos na palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya nga sa bagong langit, sa bagong lupa, may sambaron. Sabat ang sambaron. Ito lagi niyo itong maririnig dahil ito ay katotohanan. Asa mabasa? Isaias, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Sa versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag magbanggit ng ang Diyos ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Ang sinabi, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Oh. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos, dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo sa kaligtasan. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Bakit? Ang utos ng Diyos ay ipasunod ng Diyos. Mahal natin ang Diyos. Yan ang sinasabi sa 1:14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, dito pa lang, tinuturuan tayo sa tagapagligtas, Jesucristo. Tinuturuan tayo sa mga utos na. Kaya para, pag makarating tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka, bakit Sabat ang sambaron? Dahil dito pa lang, tinuturuan na tayo. Alam na natin nga, ang sambaron ay Sabat, hindi linggo. Ay mga kapatid, kaibigan, huwag lang kayo magalit dahil tinuturuan tayo ng Diyos na malaman natin ang kanyang salita. Ayan. Dito pa lang, paniwalaan natin ito. Huwag tayo magalit. Buksan natin ang ating isip, ang ating puso. Nga itong mensahe na ito, matanggap natin. Dahil ito ay katotohanan. Walang halo ng kasinungalingan. Yan, mga kapatid, kaibigan. Lahat itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi kapag patay na. Kaya nga, siguraduhin natin ang ating kaligtasan, mga kapatid, kaibigan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang pagkaakala ng iba, pag namatay ang tao, na hindi sila naniniwala kay Kristo, hindi sila tumanggap kay Kristo, dasalan sila sa naiiwan, akala nila sila ay maliligtas. Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi, ang kapatid, kaibigan. Kaya nga dito pa lang sa lupa, buhay pa tayo, siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Bukas na naman tayo magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na to.
na sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.